may nangyaring masama kay Angel, hindi ko mapapatawad sina Ana, Karen at Nina. Aaminin niyo ba ang ginawa niyong kasalanan kay Angel? Wala po kaming dapat aminin sa inyo. Aksidente yung nangyari. At kahit attack mode ka na, tinulungan ka pa rin namin. Kahit ano pa sabihin yung tatlo, the fact remains na aksidente si Angel. I'm sorry, pero hindi na makakabuti na tumira pa kayo na kasama namin. Kailangan nyo na umalis at bumalik sa mga pamilya ninyo. Kung meron lang akong pwedeng gawin para maging tunay ko kayong apo, hindi sana mangyayari ito. Lola, kahit hindi naman po kami tunay na Monteclaro, minahal niyo pa rin naman po kami na parang tunay niyong apo. Salamat po. Naramdaman po namin yung kabaitan niyo. I miss you, Lola. In memory of Ana, Karen, and Nina. Congrats, Mommy. At last, napalayas na rin natin yung mga trying hards na yan. I'm sure happy ka na ulit dahil ikaw na ulit ang prinsesa ng pamilya natin. Mukhang malabo na ata mangyari yan, Mommy. Because in a very short time, nakuha na ni Angel yung tiwala nila Lolo Sernan. Mukhang kailangan ko na ata talagang i-accept na magkakaroon ako ng kahati sa lahat ng bagay. No, Carla. You shouldn't worry about those fake Ana Kareninas. Not even that Ana Karenina Monteclaro. What is this? Adrian, my son! Come, celebrate with us. Celebration? For what? Dahil umalis na sina Ana, Karen at Nina? I'm sorry, Mom, but I can't celebrate the misery of other people. So what do you mean? Nakakalabanin mo ang sarili mong pamilya? Nakakampihan mo ang mga hampas lupang yun? Mommy, na-brainwash na yan ni Karen. Paano? Nakikipag-chami-chami siya doon. Adrian, I am grooming you to be the next president of Monteclaro Conglomerates. Si Karen, walang future. Malaking kabobohan kapag pinagpalit mo ang maganda mong future para lang sa babaeng yon. So I suggest, kalimutan mo na siya. Do you understand? Dati, gustong-gusto kong bumalik sa amin. Pero marami nang nagbago ngayon. Masaya na si Inay at Ate Becky nang wala ako. Baka isipin lang ni Ate na aagawin ko ulit si Inay sa kanya pag bumalik pa ako. Gusto kong agawin ng nanay ko sa boyfriend niya. Kaso ano magagawa ko? Mas mahal niya yung kadyong yun kaysa sa akin. May malaki nga akong bahay na uuwian. Pero lagi namang walang time si Mami para sa akin. Magkukulang na naman ako sa kwarto ko mag-isa. Bricks! Carla. Bricks! Sakto yung dating mo ha. Wala akong lakad today, so labas tayo? Carla, pas muna ah. Dito lang tayo sa bahay tumambay. Let me guess. Parang alam ko na kung sino ang hinahanap mo eh. Hinahanap mo si Ana, no? Sorry. Hindi na sila dito nakatira kasi pinalayas na sila ni Lolo Sernan. Ha? Bakit? Bakit? Kasi inaway nila yung totoong Ana Karenina. Ang lalakas ng loob, di ba? Saan daw siya nagpunta? I don't know. The hell I care. Bakit kaya hindi ka pumunta sa mga fish port, tapos ipagtanong mo baka meron doong nagtitinda ng daing, baka nandun si Ana. Lolo, maraming salamat po pinaniwalaan niyo ako. Akala ko po kasi wala na ako kakampi sa bahay na to. Angel, kami ang tunay mong pamilya. Asahan mo lagi kami nasa likod mo. Sana nga po, matuloy na ako isang tunay na pamilya. Diba yung nangyari kay Ana Karen na po? Oo naman. Ayan niyo po, Lolo. Paparamdam ko po sa inyo ang tunay na pagmamahal natin sa mga.
O sige, pahinga ka na at magpagaling ka, ha? Sige po. Ibibigay po ako sa inyo. Para sa akin, ha? Sinama ko po talaga yan sa shopping. Salamat, ha? Ano ba ito? Wow! Ganda. Gusto niyo po. Oo naman. I need this. May I have this dance? Tuturuan niyo po ba? Ay, naman! Ito kasi si Karen eh. Napapatawa ko talaga. Para kasi umagi. Naka-reject information tayo, Lolo. Nagtsatsa ka rin! Ganyan ito kasi alam yan eh. Tuturuan ko naman si Lolo. Parang di naman. sige. Ganyan na naman. Extend your arms like that. Then we go. Open your mouth like that. And then go! Naku, nakagaling. Ayan! Sa sunod panahon na yung naranasan ko po yung pagmamahal niyo bilang lolo ko. Pati po yun mawawala. Sino may sabi sa'yo na maraming pagmamahal sa'yo? Apa? At lolo pa rin tawag sa akin. Promise, Lolo. Lolo, salamat po. Sir, magandang araw po. Ano, kamusta? Pakitulungan sila. Ay, sige po. Tito Abel, kanino po itong bahay nito? Mag-aari ng mga Monteclaro unit na to. Ngayon, dito na muna kayo titira pansamantala. Huh? But why? Akala ko po nakapag-decide na si Lolo na pauuwi na kami sa mga pamilya namin. Well, basta yun ang utos ng Lola Carmela nyo eh. Talaga po? Ibig sabihin po ba nun naniniwala pa din sa amin si Lola? Basta ang alam ko lang, mahal na mahal niya kayo. Kaya siguro inutos niya, dito muna kayo habang inaalam niya kung ano talaga nangyari kay Angel. Panalo sa laban si Angel. Napalayas niya ang 3 anak Karenina kanina. Magaling ang anak mo. Pang best actress ang acting niya. Eh, kamusta naman ang anak ko? Nag-aalala na ako sa kanya. Baka kung napano na siya. Hindi pa babayaan ng mga matatanda ang apo nila. Kaya huwag ka mag-alala. Walang masamang mangyayari kay Angel. Mukhang napamahal na ata sila sa kanya. Guilty lang talaga sila auntie at uncle sa ginawa nila noon kay Maggie. Kaya kahit anong gusto ng apo nila, sinusunod nila. Talaga? Na-spoil na si Angel niyan. Baka kalimutan ako mismo ng sarili kong anak. Well, dapat mag-enjoy na siya. Dahil malapit na mag-expire ang pagiging heredera niya. Pwede ba nating i-extend yung kontrata? Baka sakaling pwedeng bilan ng bagong kotse si Angel. Panggamit namin pabiyahe pauwi ng probinsya. Matuto kang makontento sa kung anong sayo. Malinaw ang usapan natin. Ayoko magkasira tayo. Stick to the plan. Palabasin mo kina Uncle Sernan na kukunin mo ang bata at magpapakalayo-layo kayo. Pag nagawa mo yan, ibibigay ko ang kabuuan ng bayad ko sa inyo ng anak mo. Kahit 3 kotse, kaya niyong bilhin.
problema, hindi ako marunong makontento. Hello? Oh, anak. Kamusta ka na? Balita ko, buhay prinsesa ka na dyan, ah. Hello, tatay. Opo. Ang bilis ko nga nauto yung mga tatanda eh. Tsaka wala na yung 3 anak Karenina. Nasa akin ang lahat ng atensyon ng mga tao dito. Ayos, ayos. Kailangan mahalin ka nila bilang apo. Importante lang naman panindigan mo na ikaw ang tunay na anak ka niya. Ha? Pero tay, di ba ang usapan natin kay Ma'am Ruth na susunduin mo na ako dito? Di ba uuwi na tayo dyan sa atin? Pwede naman natin siyang hindi sundin, di ba? Pwede naman kita samahan dyan. Sigurado ka ba dyan, tay? Paano yung bayad sa atin? Di ba may kulang pa po si Ma'am Ruth? Barya lang ang mapupunta sa atin. Panindigan mo lang na ikaw ang tunay na anak ka niya. At lahat ng kayamanan ng mga Monteclaro ay mapupunta sa iyo. Magbabago na ang buhay natin. Magiging mayaman na tayo. Mayaman na mayaman. Pero tay, hindi kaya makatunog si Ma'am Ruth nan? Sabi ko nga sa'yo, huwag ka matakot. Hindi niya tayo pwedeng ibuko. Dahil idadami natin siya. Alam mo, tay, tama ka dyan. In fairness, ang galing mo. Hindi ko yung naisip. Ay, nako anak. Kung hindi ka lang naging anak ko, nako, napakaswerte mo talaga sa akin, Angel. Este, napakaswerte mo pala sa akin, anak Karenina. Tito Abel, sa tingin niyo po ba mayroon pang mas bonggang sekreto si Angel? Hindi ko rin alam eh. Basta ako, sinusunod ko lang kung anong gusto ng lola niyo. Kinabahan naman po ko, Tito Abel, dun sa sinabi niyo. Sana wag na ulitin ni Angel yung ginawa niyang pagsisinungaling. Sir, may utos pa po ba kayo? Hindi na, okay naman lang. Salamat ha. Ana, mas maganda nga kung uulitin niya yun eh. Pero dapat this time, mahuli na natin siya. Para naman hindi tayo nagmumukhang kontrabida. Tama nga si tatay. Hindi na kami dapat umalis. Ayoko nang maging mahirap ulit. Tito, ako ang prinsesa. Ano na pong mangyari sa amin ngayon? I have no idea. Basta ang bilin ng lola niyo, dito muna kayo. Ibig sabihin, may tiwala pa din sa atin si Lola. Correct! Kaya alam mo, good luck na lang kay Angel pag nabukong siya. Diba? Well, she has to learn her lesson. Hindi tama na pinahamak niya tayo kana lolo't lola. Angel? Anong ginagawa mo dyan? Pakialam mo. Bakit? Kailangan ko ba mag-explain sa'yo? Hindi naman. Nag-iisa ka lang kasi dyan. Nag-aalala lang ako. Kaya ko naman na mag-isa dito eh. Sige. Ay, Manang Berta, simula ngayon, gusto kong tawagin mo ako sa totoo kong pangalan. Ana Karenina. Ay, teka. Kulang yon. Dapat, Ma'am Ana Karenina. Naintindihan mo? Opo, Ma'am Ana Karenina. Kung yun po ang gusto niyo. Hello. Auntie, naihatid ko na sina Ana, Karen at Nina. Narito rin si Manang Adel para sikasuhin sila. Salamat, Abel. Oh, hindi ka na naman makatulog, Ana. Ang dami kasing mga tanong sa isip ko eh. Kung anong mangyayari sa atin. Kung hanggang kailan ba tayo dito. Hindi ko rin alam yan. Pero, pakiramdam ko, carry naman natin to eh.
Basta magkakasama tayo, malalagpasan natin to. Pero alam mo, Karen, masaya na ako ngayon kasi magkakaibigan na tayo. Kaya dapat, huwag na kayo mag-aaway ni Nina. Oo naman, friends forever na tayo kahit anong mangyari. Parang hindi pa rin ako makapaniwala na kayang saktan ni Ana, Karen at Nina si Angel. Ako nga din, Auntie. Kaya nga nung una kong narinig yung kwento ni Angel, parang may mali eh. Parang meron siyang ginatago sa atin eh. Auntie, yun ba yung gusto niyo malaman kaya niya siya inoobserbahan? Oo, Abel. Gusto kong malaman ang katotohanan. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman. Sabi ko na nga ba, nandito lang kayong dalawa eh. Imo girl, halika. Halika. Promise mo nga sa amin na kahit anong mangyari, friends forever na tayong tatlo. Okay. Uy, parang napipilitan ka naman eh. Yung drama niyo kasing dalawa eh. O, sige na. Promise. Berta, alisin mo yung sobrang pinggan dyan. Nakalimutan mo ba wala na sila anak ka rin Nina dito? Good morning, Uncle. Auntie. Morning. Morning you. Uncle, sana na wag na ho kayo mag-add kay Berta. Ako ho kasi nagsabi sa kanya na maghanda ngayon kasi gusto ho namin kayong sabayan kumain. Good morning, Tita Ruth. Good morning, Angel. Anong plano mo today? Gusto mo bang samahan ka namin ni Carla na mag-shopping? Ay, Tita, wag na. Sa ibang araw na lang kasi gusto kong samahan si Lola sa office niya eh. Para magkaroon naman ako ng idea tungkol sa negosyo ng pamilya natin. It's true. Bago ka pumasok sa school, ililibot kita sa office para makapag-banding din tayo. Sige po. Angel, are you serious? Hindi ba parang masyado ka pang bata para makigulo sa corporate world? Tita, mas maaga, mas maganda, di ba? That's right. Gusto ko na handa ka para pagdating ng panahon, ikaw ang hawak ng family business natin. Ako na lang maghuhugas ng pinggan. Sige. Sorry wala talaga kasi ako alam sa gawaing bahay eh. Nina, gusto mo turuan kita? Sige, ano bang gagawin ko? Sandali lang. Nina, tara! Tuturuan na lang kita magwalis. Sige. Ito. Yan, hawakan mo lang yan dyan sa dulo. Tapos, bend mo konti yung bewang mo yan. Ito yan. So, walis ka na. Ayun, ang mga dumi. Kunin mo lang. Pati sa ilalim. Ayan. Tama naman yung ginagawa mo, pero mas maganda kung sasayawan mo pang konting-konti. Totoo! Teka, iusad mo muna ng very good. Hindi. Men! Yan. Okay na. O, ganito lang yan. Medyo marami ka namang nakukuha ang dumi, pero dapat mas bongga kung sasayawan mo gano'n. Parang ganito. 1, 2, 3! Ganon. Pero kailangan ganon yung energy mo. Okay. 1, bababa! 2, 3! Sir Nan, don't you think tama si Ruth about Angel? Bakit?
Hindi niya dapat pinoproblema ang negosyo. Masyado pa siyang bata. She should enjoy and relax. Hindi ka ba natutuwa? It just means na concerned si Angel sa future niya. Eh bakit noon si Ana, Karen at Nina? They never talked about business. We just spent quality time with them. Ang saya-saya natin noon, di ba? Talagang namimiss mo sila, no? Ako rin naman eh. Lagi ko silang naaalala. Lalo na si Karen. So why don't you give them another chance? Hindi ko gagawin yan hanggat di nila natututunan. Aminin yung kasalanan nila. Lolo Sernan! Oh, ready ka na? Opo, ready na po ako. Excited na ako. Mauna na kami, ha? Okay. Sige po, Lala. Good morning. Good morning, sir. Hi, good morning, Tita Ruth. Good morning. Angel. Uncle. Sige. You can go around. Sige. Hi! Good morning. Angel, halika, pasok ka sa office ko. Sige po. Charlene, this is my granddaughter, Ana Karenina. Welcome to Monte Claro Conglomerates, ma'am. Halika, pasok ka. Dito. Pasok ka, Angel. Ito ang office ko. Ang ganda. Lala, lambot. Uncle, I don't think this is a good idea. Look at Angel. Para siyang caveman na first time nakawala ng kuweba. Ruth, ngayon pa lang naman siya pumasok dito eh. In time, matututunan din niya ang pasikot-sikot ng negosyo. Oh, Lolo, office niyo to? Sa inyo lahat na nandito, pati itong building? Isa lang to sa mga properties natin. Balang araw, ikaw ang magmamana ng lahat ng iyon. Talaga po? Anong pumasok sa kokote ng anak mo? At bakit bigla siya naging interesado sa negosyo ng mga Monte Claro? Ma'am Ruth, relax ka lang. Siyempre, kunwari lang naman yun eh. Nagpapasikat lang yun sa lolo niya. Kailangan bibabol siyang apo. Naniniguro lang ako na sumusunod pa rin kayo sa mga plano natin. Isasama ko siya sa probinsya. At hindi na kami muli magpapakita pa sa inyo. Yun naman ang plano eh. Sabihin mo yan sa anak mo. Dahil hindi mo magugustuhan pag akong nagpaalala sa kanya. Ruth, nagkamali kang papasukin ng isang aasa bakuran ng mga Monte Claro. Pasensyahan na lang kung pati ikaw matuklaw. Yung Andres, si Butcher ito. Kayo naman mo dati sa probinsya. Kurt, paalisin mo yan! Bakit tinawag na Andres si Brent? Aling Melly? Ano po nangyari kay Inay? Paimbestigahan mo si Brent at pati na rin si Angel. Nay, ano nangyari? Andito na ako. Wala na pong mananakit sa inyo. Promise yan, ha? Kadyo! Para sa akin ka talaga. Masamang mang-angkin nang hindi sa'yo. Ginagawa ko lang po kung anong inutos mo sa akin, Ma'am Ruth. Hindi na ako aalis dito. Gusto mo bang isumbong kila Uncle Sernan? Napreki ka? Game ako dyan! At ibubuko ko din kung sino ang may pakananan lahat ng to. How dare you! Ruth!